So sa John 21, 3-6, ito po yung sinabi, Simon Peter told them, I am going fishing. We will go with you, they replied. They went out and got into the boat, but that night they caught nothing. When it was already very early morning, Jesus stood on the beach, but the disciples did not know that it was Jesus. So Jesus said to them, Children, you don't have any fish, do you? They replied, No. He told them, Throw your net on the right side of the boat, and you will find some. So they threw their net and were not able to pull it in because of the large number of fish. Okay, basbasan na po ng Diyos ang kanyang salita. Pwede na po tayo umupo. So Tagalogin po natin, ang sabi po ni Peter sa kanyang mga kasama na alagad, halika at tayo po ay mamamalakaya. Alam niyo po ba yung Tagalog na mamamalakaya? Ito po ay mabigat na Tagalog, ibig sabihin mangisda. Okay, halika, tayo ay mangisda. Okay? So, buong gabi daw ay nangisda po sila at wala po silang nakuha na isda. Ngunit, very early in the morning, madaling araw, ay dumating ang Panginoong Hesus at hindi sila nakilala. Kasi po, ito po yung pagkakataon na ang Panginoong Hesus ay nag-resurrect na. At sabi po ng Biblia, for 40 days and 40 nights, nandito po si Jesus Christ po sa lupa at gumawa po siya ng marami pong himala. At ang sabi po ng Biblia sa John, pinakahuling chapter ng John, paulit-ulit kong sinasabi, na kung isusulat daw sa aklat, yung ginawa po ni Jesus Christ po na miracle, hindi po kayang buhatin po ng mundo. So ito po yung second miracle after the resurrection of Jesus Christ. Nag-resurrect na po si Jesus Christ. Hindi po siya nakilala. Pero sabi ni Jesus Christ sa kanila, itapon mo ang iyong lambat sa gawing kanan. At marami silang nakuha na halos hindi po nila mabuhat yung kanilang nakuhang isda. Ang title po ng pag-aaralan po natin ay Huwag Basta Sumusuko. Tabihin mo sa katabi mo, huwag basta sumusuko. Okay? Huwag po tayong basta sumusuko. Nasubukan mo na ba na sumali sa isang paligsahan at ikaw'y natalo? Okay, sumali ka, nag-exercise ka naman, nag-practice ka naman, ginawa mo ang lahat, pero ikaw pa rin ay natalo. O kaya naman, halimbawa, ikaw ay nag-take ng board exam, pero yung first take mo ay hindi ka pumasa. Ikaw ba ay mag-give up na? Okay? So, nag-review ka naman, nag-exam ka sa mga estudyante. Nag-review naman sila, ngunit hindi naman sila pumasa. O kaya naman, pinipilit mo bilang sa espiritual. Pinipilit mo na hindi ka magkasala, pero nakakasala ka pa rin. Okay? O pinipilit mong magbago, pero nakikita mo pa rin yung sarili mo, yung old self mo. Hindi mo pa napagtatagumpayan yung iyong mga kahinaan. So, nadi-discourage po tayo. Kapag may kabiguan, kapag mga failures, ang automatic reaction po ng isang tao, o mararamdaman po ng isang tao, siya po ay nadi-discourage. Tama po ba yung sinasabi ko? Okay, so ano po yung gagawin po natin? Yung title ng binasa natin kanina, huwag basta sumuko. So, ibibigyan ko po ng subtitle, yung ito pong title po na ito, di ba may kasabihan sa English, try and try, until you die. Until you succeed. Okay? Try and try until you succeed. Okay? So, yun po yung kasabihan po sa Tagalog. Ang mga sirkero po ay ganito. Mga sirkero, hindi naman talaga automatic na expert po sila. Di ba? Grabe po yung mga sirkero, grabe po yung ginagawa nila. Kaya nyo mag-tumbling? Kaya ba tumulay sa alambre? Kaya ba yung mag-juggling ng 5 plato? Kaya ba yung mag-juggling ng bolo? Di ba nagja-juggle po sila ng bolo? Napaka-extraordinary yung kanilang ginagawa. Pero bago sila magkaroon ng perfection sa kanilang ginagawa,
Grabe yung kanilang pinagdaanan. Nagpa-practice po sila. Nagkaroon po sila ng failure. Hindi po nila ma-organize yung kanilang kamay sa kanilang kaisipan. Pero nagkaroon pa rin ng perfection sa huli. Bakit? Dahil hindi po sila sumusuko. Ang kwento sa John 21:3-6 ay katulad din nito. Kaya lang, may halong himala. Okay, so basahin natin muli. Sabi po doon sa verse 3, Simon Peter told them, I am going fishing. We will go with you, they replied. They went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Wala silang nakuha. Okay? So, na-discourage po sila. The whole night, nag-fishing po sila, pero wala silang nakuha. Kung kahit siguro ako, nag-fishing ako the whole night, o kaya nagtrabaho po tayo, pero tila baga yung ating pera ay parang dumadaan lamang sa ating mga kamay. Daanan lamang yung ating kamay. Hindi tayo nakakaipon, nababaon pa nga tayo sa utang. Amen? Pero may pag-asa sa ating pong Panginoon. So nangisda po sila, wala po silang nakuha, at nandun po si Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, try it one more time. Ihulog mo yung lambat mo sa kanan mo. Anong pong nangyari? He told them, throw your net on the right side of the boat, and you will find some. So they threw the net and were not able to pull it in because of the large number of fish. So there is nothing impossible with God unless we obey His word. Okay? Kapag tayo po ay sumunod po sa salita ng Diyos, wala pong imposible po sa Panginoon. May napansin lang po ako sa verse po na ito sa habang binabasa ko po sa Biblia. Sa John chapter 21, ang napansin ko, ito po yung huling mga sandali na kung saan ang Panginoong Hesus ay aakyat na po sa langit. Ito po yung huling sandali na meeting, pag-uusap ni Peter at ni Jesus Christ. Ang napansin ko, yung huling sandali ng kanilang pag-uusap ay parehas sa unang pangyayari nang sila ay magkakilala. Okay, so the last meeting of Jesus and Peter was the same as the first meeting. Okay, so hindi isang bagay na nakakapagtaka na parehas. Tila baga pelikula. Alam nyo yon, kapag nanonood kayo ng pelikula, yung ending ay parehas din. Mas lalo na pag love story, nag-meet sila sa isang bridge, tapos naghiwalay sila, pero nagtagpo na naman po sila doon sa isang bridge. Di ba parang isang pelikula? So ganito po yung nangyari. Yung first meeting po ni Jesus Christ, sa last meeting niya, ay parehas na parehas. Sa Luke 5:4-7, ito po yung sinabi. When Jesus had finished speaking, he said to Simon. So Simon pa lang ang pangalan po ni Peter po noon. Pinalitan ang kanyang pangalan ng Peter. Nang ibig sabihin ay small rock, small stone. Okay? So Simon ang kanyang pangalan. Put out into the deep water and lower your nets for a catch. Simon answered, Master, we worked hard all night and caught nothing. But at your word, I will lower the nets. When they had done this, they caught so many fish that their nets started to tear. So they motioned to their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled boats so that they were about to sink. So dami ang dami yung kanilang nakuha. The whole night din, nangisda po si na Pedro, Simon pa lang ang kanyang pangalan, hindi pa pinapalitan kasi first meeting pa lang po nila, at dumating po si Jesus Christ. At nung walang-wala na po silang nakuha, napaka-perfect po ng timing po ng Panginoon parati. Dumating po si Jesus Christ at sinalba po sila. Sinalba po sila at binigyan po sila ng isda. Okay, so, hinulog muli. Hindi nata binanggit po rito or right or left, pero nag-obey po si Peter, si Simon, na ihinulog muli yung kanyang nets at marami po silang nakuha. At ito po rin yung pagkakataon kapag
tumaas po tayo po ng pagbabasa na sinabihan po si Peter na I will teach you to be fishers of men. Tutulungan kita o tuturuan kita na maging mamamalakaya po ng tao. Ibig pong sabihin, tayo po, sometimes may ini-invite po tayo. Kasi fishers of men po na rin po tayo. Hindi lang po si Peter. At yung ini-invite po natin, for how many years, wala po tayong nadadala po sa church. Hindi po tayo dapat ma-discourage kasi ang Diyos naman talaga ang nagpapadala. Katulad na lang ng ang Diyos ang nagpadala ng mga isda. Sila na po yung pumunta mismo po sa lambat. Nakukuha po ba natin? Naalala ko yung mother ko po noon. May ini-invite po siya lagi. Itong ini-invite niya po lagi ay kapitbahay niya doon sa Manila at marapit na silang maghiwalay ng mag-asawa. Kasi yung asawang lalaki ay nambababae. Ito naman para makabawi siya sa kanyang asawang lalaki, parati po siya sa sugalan. Inuubos niya yung pera na sahod ng kanyang asawang lalaki. So malapit na po silang maghiwalay. Pero yung nanay ko, invite pa rin ang invite. Hindi pa sumusuko. And one time sinabi niya, pagbibigyan ko nga si Manang para tumigil na. Alam niyo pong nangyari? Umatin po yung babae pong yon at naging matapat po siya at lumago siya sa kanyang pananampalataya. Sabi ng kanyang asawa, susundan ko yung asawa ko, siguro may kinakatagpo sa kanyang pinupuntahan. Sinundan niya yung kanyang asawa doon sa church. Sa church pala pumupunta yung kanyang asawa na born again din po yung lalaki. At ang balita ko, kung hindi ako nagkakamali, few years ago, nabalitaan ko yung lalaking asawa ay nagpapastor na. Siguro pastor na po siya ngayon. Na-extend yung kanilang relationship. Kasi po, hindi po sila sumuko. Hindi po sila sumuko. Nagkaroon po, nandun po yung presence of God. Applicable lamang po ito sa mga may Jesus Christ. Kapag nandito po si Jesus Christ po sa atin, amen, wala pong imposible. Kapag hindi po tayo sumusuko. So ano pang gusto pong ituro ng Panginoong Jesucristo kay Simon na tinatawag na Pedro? Bakit parehas yung pangyayari? Gustong ituro kay Pedro na huwag basta sumusuko. Dahil si Pedro, siguro katulad siya ng maraming Kristiyano o katulad ko rin siya noon na madali akong sumuko. Si Pedro siguro ay madaling sumuko. Si Pedro kasi ay mainitin ng ulo. Alam niyo po ba yon? Nung dadagpin na si Jesus Christ, siya yung unang humugot ng tabak at yung Guardia Civil, yung Centurion, yung Roman soldier, tinapyas niya yung tenga ng Roman soldier. Ginawa ni Jesus Christ, huwag mong gawin yan, ang nabubuhay sa tabak ay mamamatay sa tabak. Ibinalik ng Panginoong Jesucristo yung tenga ng Roman soldier. So, ganun po yung nangyari. Tinuturuan po si Pedro na wag basta sumuko, yan, may next slide yan, kapag kasama si Jesus. Okay, wag tayong basta-basta sa sumuko. Kasama mo si Jesus Christ, madali kang sumuko. Kristiyano ka na, madali kang sumuko. Dapat kapag Kristiyano ka na at kasama mo si Jesus Christ, hindi ka basta-basta sumusuko. Amen? Try and try until Jesus Christ answers your prayer. So Jesus was teaching Peter not to give up when he want to do something for his kingdom. Just follow his word. Basta't manahan lamang tayo sa pangako ng Diyos, kahit sa unang try ay wala pong nangyari. Kaya hanggat makamtan po natin yung ating ninanais. Di ba may kasabihan sa wikang Tagalog, ang taong agad na sumusuko ay hindi nananalo, at ang mga taong laging panalo ay hindi sumusuko. So, ito po ay pagdating sa mga mabubuting bagay lamang, Sa mga mabubuting bagay lamang, hindi po applicable sa masama. Hindi po ito applicable sa pagtaya sa loto o pagtaya po sa wedding. Kasi may kasabihan din sila Ang kasabihan nila, ang hindi tumataya ay hindi nananalo,
At ang nananalo ay laging tumataya. So, hindi po ito applicable. Amen? Applicable lamang po ito sa mabubuting bagay. What does the Bible say about try and try until you succeed? Ba sinasabi ng Biblia? Galatians 6:9, at huwag tayong mga papagod sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Bakit? Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-anit tayo kung hindi tayo mangahihimagod. Kapag hindi tayo napapagod, naalala ko yung magsasaka, di po sila napapagod kapag nagtatanim po sila. Magtanim ay di biro. Maghapon daw po silang nakayuko. Di ba? O, hindi sila napapagod. Hindi naman automatic itinanim mo ngayon, bukas mag-aani ka na. Kailangan pa yan, sumibol yan, ibabigla mo ng fertilizer, maarawan yan, it takes time. It takes time for the harvest, for you to harvest. Amen? Kailangan hintayin po natin. Basta wag po tayong mapapagod, wag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. Ano pa yung mabubuting bagay? Una po sa lahat, to love our Lord thy God with all our heart, soul, mind, and strength. Ito pong gawain po ng Panginoong Hesus ay pagpapakita po natin ng pagmamahal sa Kanya. Kapag po tayo ay umaaten, 6 days God has given us for ourselves. Gawin natin ang gusto natin. But the seventh day, dedicated po yan sa Panginoon. Ito po yung mabuting bagay. Huwag po tayong mapagod. Huwag tayong tamarin pagdating po ng Sunday. Kasi Sunday kasi yung ibinigay ng gobyerno na kung saan wala po yung trabaho. Kaya sinasamantala po natin. Amen? Huwag daw po tayong mapagod. Ano pa? Mabubuting bagay. Proverbs 24:16. Indeed, a righteous person will fall 7 times. Righteous person. Ang pinag-uusapan po rito. And then get up again. But the guilty will collapse in calamity. So if we are righteous, we are already righteous. Considered righteous in the sight of God because Jesus Christ is in us. We have already accepted Jesus Christ. Righteous na po tayo. Righteous ang tingin ng Diyos po sa atin kahit nagkakamali po tayo. And if ever we fall, nagkasala tayo, do not condemn yourself because you are made of dirt. Ang mahirap, pinag-uusapan po natin, if you fall down hindi ka patuloy na naka-fall down. Ang ibig sabihin, nadapa ka, nagkaroon ka ng pagkakamali. Sinong sabi ng salita ng Diyos, rise up. That is a righteous man. Nagkamali ka. May binigay na provision ng Diyos po sa atin. If you confess your sins unto God, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from our unrighteousness. Ang pagitan ng Diyos at sa atin ay pagitan lamang ng puso at bibig. Just confess your sins. Hindi daw po malayo po ang Diyos. Lord, patawarin mo ako. Get up. Huwag kang nanatiling nakadapa. Kapag nanatili kang nakadapa, anong opposite ng righteous? Magiging unrighteous ka niyan. Kasi ang righteous daw, kapag nahulog siya, kahit na makapitong beses din siya, natatayo. Yun ang righteous. Amen. Nagpapatuloy po sa Diyos. Unawaan po ba natin? The result of what we are doing today will determine our destination for tomorrow if we do not give up. Ang magiging resulta ng ating destinasyon, tayo ba'y pupunta sa langit? Tayo ba'y magiging successful sa ating ginagawa? Amen? Magdidetermine yan so kung anong ginagawa mo ngayon kapag hindi ka nag-give up. Pero kapag nag-give up ka na, kahit na ang Diyos ay wala nang magagawa sa'yo. Kapag nag-give up na si Peter, Panginoon, buong gabi na akong nagmamamalakaya. Dami ko nga kasama. Nilibot na nga namin yung dagat. Talagang wala kaming nahuli. Ihulog mo sa yung lambat mo sa kanang bahagi. Hindi, Panginoon nag-give up na. Hindi siya naniniwala sa salita ng Panginoon. Pero si Peter po ay hindi po ganon.
Dahil sa sinabi mo, Lord, sige, I will try it one more time. So ganito din ang turo ng Panginoong Jesucristo kapag may hinihingi tayo sa Diyos o kung may ninanais tayong mangyari. Ano ba yung hinihingi po sa Diyos? Ito po ang turo ng Panginoon. Luke 8:18, 1-6. Then Jesus told them a parable to show them they should always pray and not lose heart. He said, in a certain city, there was a judge who neither feared God nor respected people. There was also a widow in that city who kept coming to him and saying, give me justice against my adversary. Bigyan mo ako ng katarungan sa aking mga kaaway. For a while, he refused. Nag-refuse yung judge. But later on, he said to himself, though I neither fear God nor have regard for people, yet because this widow keeps on bothering me, I will give her justice, or in the end, she will wear me out by her unending pleas. Okay, may mga hinighlight po ako dyan. And the Lord said, listen to what the unrighteous judge says. So makinig daw po tayo doon sa sinabi ng unrighteous judge. Yung unrighteous judge, hindi siya naniniwala sa Diyos. Ngunit dahil sa ayaw niya na makulitan, ayaw niya na paulit-ulit na bumabalik po yung widow, pagbibigyan ko na. Kasi makulit ito. Hindi siya sumusuko, pagbibigyan ko na. So ito daw po yung lesson na dapat matutunan po natin po sa parable. God is teaching us not to lose heart when we pray. Kapag nanalangin po tayo at may hinihiling po tayo sa Diyos, huwag po tayong sumuko, huwag po tayong tumigil. Andiyan pa po ba tayo? Huwag po tayong tumigil. Kahit even after so many years, God still answers prayer. May sinasagot ang Diyos na immediate, may sinasagot ang Diyos na binibuild up yung pananampalataya po natin, tinuturuan po tayong magpasensya, kaya pinapatagal po ng Diyos. Ang importante, huwag tayong sumuko kung may pinapanalangin po tayo sa Diyos. Ang pananampalataya ay ang patuloy na pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Dapat hindi ito sumusuko kahit pagkatapos ng maraming sakit at kabiguan. Okay? So may napanood ako yung kwento po ni Walt Disney. Alam niyo po ba yung kwento ni Walt Disney? O kilala niyo si Walt Disney? Diba? May Disneyland, si Walt Disney. Si Walt Disney po ang may-ari po niyan. Okay? Ang kwento po ni Walt Disney ay bata pa lamang siya at mahilig siyang mag-drawing. Cartoonist po siya. At pinapagalitan siya lagi ng tatay niya. Sabi ng tatay niya, di ba sinabi ko sa iyo, kapag pinagtrabaho kita, tapusin mo, huwag kang mag-drawing. Pero yung tumanim sa isip niya, kung ano yung inumpisahan niya, tatapusin niya. So nung lumaki na po, okay, sabi niya, gusto kong maging cartoonist. Naging cartoonist po siya doon sa barn po nila. Doon sa sabsaban, yung kulungan po ng hayop, ginawa niya pong opisina, may naging mga kasama po siya. So, shortcutting ko lang po ng konti, umutang po siya ng 25,000, pinautang po siya, at na-bankrupt po siya, galit na galit po siya, sinarado po nila yung kanyang opisina, at na-bankrupt po siya, okay? At hanggang kumakain po siya ng basura, kasama po ang daga. Pero, hindi po sumuko si Walt Disney. Okay, nakabangon po siya, naka-establish po siya, under po siya ng isang production company, pero hindi pa kilala yung kanyang pangalan na Walt Disney. At binabarat-barat po siya. Binabarat siya, hindi po justifiable yung offer sa kanya, bagamat marami na siyang ginawa. Katulad na lang nung mga, may nagawa na siya, yung Snow White. Okay, yung Snow White. So may mga nagawa na po siya. So naisip niya, mag-independent na lang po siya. At doon niya ginawa po yung Mickey Mouse. Mickey Mouse. At nag-umpisa po siya dahil sa hindi niya pagsuko. Ginamit na yung pangalan niya, inilagay niya yung pangalan niya, Walt Disney. At nakilala po si Walt Disney. Naging history po yung kanyang buhay. Kaya nga may tinatawag po na Disneyland. Pero dahil sa hindi niya pagsuko, kaya po naging tagumpay po si Walt Disney.
At marami pang kwento na hindi po pagsuko. Amen? So, ayan po. So, alam niyo po ba kung bakit si Jacob ay pinangalan ng Israel? Alam niyo po, ang kwento po naman ni Jacob ay hindi po siya marunong sumuko. Kapag sinabi niya, gusto kong pagpalain mo ako, Diyos, hindi po siya susuko. At minsan nananalangin po siya, nagpakita po ang isang anghel sa kanya. Sa Genesis chapter 32, ang sabi doon, I have seen God face to face, and my life was spared. Pero hindi Diyos yung nakita talaga niya. Sabi po ng aklat po ng Hosea ay isang anghel. Nag-wrestling po sila buong gabi, magdamag hanggang madaling araw. At ang sabi po ni Jacob, hindi kita pakakawalaan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Tinapik ng anghel yung tadyang po ni Jacob, nalinsag yung tadyang po, nabali ang tadyang po ni Jacob, pero hindi niya pa rin pinakawalaan yung anghel hanggat hindi po siya binasbasan. Kaya ang sabi po ng Genesis 32 verse 28, at sinabi niya, hindi na tatawagin Jacob ang iyong pangalan kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. Yun ang gustong-gusto po ng Diyos. When we wrestled in our prayers to God, when we wrestled in order for God to answer our prayer, hindi tayo sumusuko sa gusto po natin mangyari, sa gusto natin pong hilingin. Ito po yung gustong-gusto ng Diyos. Bakit gustong-gusto ng Diyos po ito? Kasi ito yung pagkakataon na naririnig ng Diyos yung ating boses sa pamamagitan ng panalangin. And sometimes, God is giving us hardships, problems, kasi namimiss ng Diyos yung boses po natin. God wants us to pray. Gusto lang pala ng Diyos na manalangin tayo, humingi tayo ng tulong sa Kanya. Kasi siya yung Ama natin na nasa langit. Have you ever asked your Father in heaven for your problem? Humingi ka na ba ng tulong sa Diyos? Sabi ng salita ng Diyos, until now you have not asked in my name, ask and you will receive, so that your joy may be complete. Gusto ng Diyos pala, tawagin po natin po siya. Manalangin po tayo po sa Kanya. Amen? So yung po si Jacob, alam niyo na po ba ang meaning po ng Israel? Amen? Hindi po sila sumusuko. Let us not surrender. Huwag po tayong sumuko for the kingdom of God. Huwag po tayong sumuko. Gusto nating magbago. Nandun pa rin yung kahinaan. Huwag po tayong sumuko. Ako nga hindi po sumuko. Si Jesus Christ nga hindi tayo sinukuan. Actually, conclusion na po. Ganito ang pananampalataya. Hindi basta-basta sumusuko sa nais makamtan kahit maraming kabiguan. Pagbagsak, sakit na pinagdaraanan. Hindi ito sumusuko. Patuloy na umaasa at nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Gayon din naman kapag siya'y nadapa, agad-agad itong bumabangon. Hindi ito nagpapatalo sa udyok ng diablo. Yung diablo kasi bulong ng bulong, wala ka ng pag-asa. Kawawa ka naman. Wala na, mag-give up ka na. At wala sa kanyang bokabularyo ang salitang pagsuko. Sabi po ni Micah 7, the prophet Micah 7:7-8, sabi niya, but me, I am not giving up. I am sticking around to see what God will do. I'm waiting for God to make things right. I'm counting on God to listen to me. Ang ganda po ng sinabi po ni Micaiah.